hindi ko pa 'to masyadong kaagatin. Personally, hindi ko pa 'to masyadong kaagatin. Ihintayin ko pa yung ihintayin ko pa yung talagang ebidensya. Kasi tutuusin mga kababayan, iba rin kasi yung iba rin kasi yung merong yung kredibilidad ng nagkukuwento. Iba rin naman yung kredibilidad ng actual story. So ako mas interesado ako dun sa kredibilidad ng nung kwento niya, hindi kay Madriaga. So, tingnan natin. EMC Square, salamat sa iyong super chat. Wow naman! Wow! Anyway, Wow! tuloy natin. Alam kung gaano ka-official ba yung pagka-intel officer niya? Kasi sinasabi niya, lalagi siyang inuutusan. May mga assignment siya dati. Mga intel work, political work, ng dating Pangulo. And na siya ang nagpakilala sa kanya kay VP Sara. And siya nga daw ang isa sa mga nag-organize nung Inday Sara, yung for president. Okay. You know, yung isip. So, ma'am, And then, yes, yung mga ganon. Ang dami niyan. So, I'm still validating yan. yung mga ganon na, yung background check. Correct. And also, lalo na itong mga akusasyon niya. So, nagiging maingat po tayo. At this point, Yes. ma'am, kung sa palagay ninyo, kapatol-patol ba ang mga sinasabi niya? Kasi parang siyempre ang unang hahanapin natin, meron ka bang record? May patunay ka ba? May ebidensya ka ba? So kapatol-patol po ba? O baka naman pakawala rin siya ng isang kampo? Hindi ko pa po talaga masabi yan. That's why I'm really being cautious about it. Alam niyo na, abogado po ako. Opo. And then dati po ako DOJ secretary. Right. And then marami na rin po ako, sanay naman po ako nag-handle ng mga ganyang mga sensitibong bagay na kailangan nagiging maingat. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, meron ka bang mga katunayan? Meron ka bang mga ebidensya? Lalo na, yung tungkol sa connection niya sa mga Duterte, mukha naman na, parang sa akin satisfactorily established. Yung parang merong kung sa proof sa kaso ay parang may prima facie showing siya. Na meron siyang connection sa mga Duterte. Yun. Kasi through the lawyer, meron siyang pinakita ng mga retrato, ng mga kasama niya, etc. Now, pero tungkol nga dun sa mga sinasabing utos sa kanya, na tumatawag sa kanya. Okay. So, narinig niyo naman sinabi ni Congresswoman De Lima, di ba? Siya yung kausap tsaka yung abogado. So there is, at the very least, a prima facie showing that there is a relationship sa gitna ni Ramil Madriaga at ng mga Dutertes. So, mukhang siguro merong nakita na rin si Congresswoman Laila De Lima. Baka nakita na rin niya yung mga pictures na sinasabi na And by the way, nakakatawa pala kasi nitong kaninang umaga naikinig ako dun sa yung interview ng abogado ni pangalan nito ni Ramil Madriaga. Nabanggit niya, sabi niya. Nagulat na lang kami, biglang nawala yung Facebook page niya Naalala ko kasi tayo naka-experience nun, guys. Oo. Sa atin nangyari yun, real time, as in. Kiniklik-click lang natin ng una, lahat gumagana, tapos all of a sudden, biglang nawala. Diba? All of a sudden nagulat ako Oo. Real time yun, guys. Oo. Tapos nag-viral na the following day. Basta kung ewan ko lang kung ano nangyari doon.
Bigla nawala eh. Anyway, tuloy natin. Meron sinasabi siya na meron siyang proof. So yun lang sabi ko, gusto ko munang makita yan. Yan, hindi na gusto ko makita. Makapagpasya o bago ako makapagsabi sa sarili ko na ako ay naniniwala dun sa sinasabi mo. Kasi sa dami ng mga sinasabi niya, ano yung para bang iisipin mo? Para bang mukhang totoo yung mga sinasabi niyang iba. Oo, Alam mo na, oo. pero yung iba, di ko pa alam. Totoo kaya? Yung kalahatan nung sinasabi niya. Yung Alright. tipo bang mapapatanong ka, Mm-mm. alin dyan yung talagang totoo, Oo. yung talagang purely katotohanan. Alin dyan yung para bang half-truths lang, na merong embellishment, Oo, merong exaggeration. Di ba kasi meron din tendency ang isang tao na mag-exaggerate, di ba? Yung mga ganon. But, in the end, ang ano ko is, show me the proof. Show me naman eh. Na merong, proof na nag-uutos sa'yo, tumatawag pala sa'yo. Kasi nga ganon, hindi naman to pwedeng basta ka na lang naghahatid Oo. ng mga ganyan, Tsaka ng yung- mga malalaking amount. Opo, ma'am, yung Na- timing po ng kanyang Yes. pagsisiwalat ngayon, bubusisiin nyo din po ba? Kasi yun na nga eh, baka sabihin, pakawala lang ito. Eh, syempre, iniisip ko yun po yun. Kaya po nagiging maingat ako. Tama. Na hindi ako pwedeng magsabi na, aba, ano to, totoo ito. Na sige nga, na kailangan paniwalaan natin ito. Pero alam mo na, kailangan sagutin din ito ng mga inaakusahan. Kasi nga parang, yung tahimik pa yung inaakusahan dito. Kasi I think, sabi ko nga, mukhang may connection talaga siya sa kanila. Alam mo na, okay. yung talagang kilala nila siya. At meron talaga siyang, may ugnayan siya sa kanila, sa mga Duterte. Pero how deep is the relationship, is the connection, yun ang kailangan sagutin din nila. Opo, And then, yung opo. next is itong mga aligasyon na ito na napakaselan, na Opo. napaka seryoso. Opo, At opo. sabi pa nga niya, meron pa siyang mga idadagdag. Nakasabi yan sa Hintay ko nga yun eh. niya. And that affidavit, executed November 29. Hinihintay ko nga yung mga dagdag na yan eh. Hinihintay ko yan lahat eh. Ang tagal eh. Baka mamaya. Diba? Oo, pero alam nyo mga kababayan, it's, again, tulad ng sinabi ko nung Sabado, it's good to have a healthy skepticism pagdating dito kay Ramil Madriaga. Pero at the same time, hindi rin naman ho tama na we dismiss it outrightly. Hindi tama rin yun. Kasi, yung kabila, hindi nga sumasagot. Tapos, ano pang sinabi? Ang sabi, tawag dito, si Harry Roque ang sinasabi, dapat hindi na ito pansinin ni Sara Duterte, bla bla bla. Pero yung mga chismis nila, kailangan sagutin agad ng Pangulo, di ba? Nung gumawa sila ng intriga, kailangan magpa-drug test. Di ba? Ganun sila eh. Ngayon, the ball is in the other court. Kailangan niya magpaliwanag. Lalong-lalo na may aligasyon ng, tawag dito, collusion with, drug lords and pogo lords, si Sara Duterte. Na talagang duly notarized. Meron daw talagang pumasok doon na notary public na sinumpaan niya. Alright. Ay, Sige, ma'am. na-publish na yan eh. Opo, opo. Na-post na yan. Opo, opo. So, that's a matter of a public notice na. So, sinabi niya yan doon sa affidavit niya na he's still ready. Meron nga siya mga pinangalanan din. Opo. Doon sa interview ko sa kanya, meron na siya mga binanggit pa Opo. na mga alleged drug lords, mga alleged pogo personalities. Yan. Na yun ang mga
yun ang mga nagpondo. Yan po ang abangan nating lahat, ma'am. Sige ma'am, Oo. hanggang dito muna tayo na overtime na po ako sa programa. Okay, pa namin Thank mga you pasabog. Opo, Opo. In fact, nasa harap na ako ng venue ng aking meeting na alas 8. Ayun pa. Nakapark lang po itong sasakyan. Pag ginanahan Sige po. si Kong Ang daldal ni Kong. Nasa mood si Kong Laila de Lima kanina. But anyway, so yun na nga mga kababayan. The question is real. Eh, ang problema mga kababayan, this question is also dangerous para kay Sara Duterte. Dangerous yan mga kababayan. Delikado sa kanya yung tanong na yan. Kasi, kapag sinagot niya, it will open a can of worms. Tsaka, she will, tawag dito, dignify the question. Diba, Mariweng? Salamat Wow susunod. naman! Wow! Wow! She will dignify the question. Pero, pag hindi naman niya sinagot, si Madriaga lang ang naririnig ng lahat. So, mas kapanipaniwala si Madriaga kasi siya lang ang nagsasalita. Diba? So, ngayon, itong si Sara Duterte is caught between a rock and a hard place. Sabi ko nga, mga kababayan, nung Sabado, hindi katulad ni, eto, buti sinabi ni Kuya Nelson, no? Sabi ni Kuya Nelson, na-mention niya si Gutesa. Hindi katulad kay Gutesa na itong si Madriaga, one time lang magsasalita. Imagine, si Gutesa isang beses lang nagsalita pero kinarga ng lahat halos. Kinarga ng DDS, kinarga ng INC, kinarga ng... Diyos ko, my goodness. Oo. To some degree, kinarga rin ng DPWH kasi yun ang pinanghabla kay Kong Martin. Ngayon, merong Ramil Madriaga. Naglabas ng affidavit. Walang kumontra sa affidavit. Walang nagsabi doon sa affidavit na, ay, hindi, peke yung pirma ko dyan. Walang ganon, guys. Walang ganon. Tapos, nagsasabi pa na maglalabas pa ng mga susunod pang affidavit. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. At ang problema nga, tulad ng sinabi ko kanina, habang hindi nagsasalita si Sara, magpapatuloy lang na magpapatuloy yung intriga na yan. At habang tumatagal ang panahon at palapit ang eleksyon, delikado si Sara Duterte. Kaya, good luck. Ako nung sinabi ni Papa Sec, by the way, nung sinabi ni Papa Sec doon na kailangan siya ilipat, kailangan ng mas matibay na security, agree ako doon. Dapat talaga bigyan siya ng matibay security. So, ayun. I hope na kailan po ba yung susunod na pasabog? Si Ramil. Labas mo na yan! Para magkaalaman na. Okay, so mga kababayan, ganito lang po muna tayo sa ating, dito sa ating live stream today. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in my next live stream, guys. Alright? Bye, everyone. See you next time. Bye.